Sa latest chapter nga ng manga nabigyan na tayo ng clue sa kung bakit napapunta itong Rocks Pirates sa God Valley. At ang rason nga yung sinasabi ni Garp na Crown Jewel o base sa official translation ng Viz manga treasure daw. So itong treasure nga daw na to sinasabing kinuha daw ng mga Celestial Dragon sa Hachinosu. At balak nga daw itong i-retrieve ng Rocks Pirates kaya sila pumunta sa God Valley. Ngayon ang magiging tanong ano itong treasure na to? Bakit ganun na lang ito kahalaga? Bakit buong puwersa ng Rocks Pirates pa ang pumunta sa God Valley para lang ma-retrieve itong treasure na to? Bali ngayong araw nga na to ito yung pag-uusapan natin. Aalamin nga natin kung ano ba itong nabanggit ni Garp na treasure na kinuha daw ng mga Celestial Dragons sa Hachinosu at kung bakit ito yung pakay ng pinakamalakas na grupo ng mga pirata na Rocks Pirates. So first alamin muna natin kung ano nga ba itong treasure na gustong kunin ng Rocks Pirates. Bali may 5 nga tayong candidate o possibility sa kung ano itong sinasabing treasure na to. At ito nga una, possible na isa itong Devil Fruit. Ikalawa ito yung sinasabing treasure ni Captain John. Ikatlo ito naman yung sinasabing treasure ni Whitebeard. Ikaapat isa ito sa mga road poneglyph. At ang huli ito nga yung itlog na nakita natin sa barko ng Roger Pirates. So unahin nating pag-usapan itong posibilidad ng Devil Fruit. Base nga sa panel ng Rocks Pirates kung saan binabanggit nila yung patungkol sa treasure, sinabi nga nitong si Big Mom na mapapasakamay niya daw ito. Pero yung sinagot nga ni Kaido ang nakakaintriga dito. Dahil sinabi nga niya na pointless daw kay Big Mom kung makukuha niya itong treasure na to. Ngayon kung Devil Fruit nga yung tinutukoy na treasure dito, it makes sense nga itong sinasabi ni Kaido. Dahil totoo, pointless nga naman talaga kay Big Mom ang kumain pa ng isang Devil Fruit since during nga sa oras na to taglay na ni Big Mom yung Soro no Mi. Yes, mabigat nga na ebidensya itong statement na to ni Kaido na talagang ang tinatarget nilang treasure isang Devil Fruit. Pero kilala naman natin si Oda. Magaling nga siyang mag-misdirect ng sitwasyon dahil ang counter argument nga dito pwede namang ang tinutukoy lang ni Kaido parang minamaliit niya lang itong si Big Mom na hindi talaga Devil Fruit yung tinutukoy niya at simply ang gusto niya lang sabihin mas malakas lang ang tingin ni Kaido sa sarili niya kesa kay Big Mom. Kaya ang tingin niya dito hindi mayu-utilize ni Big Mom ng maayos yung treasure. Ang isang rason pa nga kung bakit nakakapangduda na Devil Fruit itong tinutukoy na treasure na target ng Rocks Pirates dahil kay Roger. So bakit ba nandito si Roger sa God Valley? Dahil ba sa interesado rin siya sa treasure na kukunin netong Rocks Pirates na possible na Devil Fruit? Hindi. Since alam naman natin so far na walang pake si Roger sa mga Devil Fruits. Ang katibayan nga niyan ni isa sa grupo niya walang mga Devil Fruit users. So kung hindi Devil Fruit ang pakay netong si Roger ano nga ba? Sa tingin ko nga dahil lang yan kay Rocks D. Sebek. Yes guys, ang sole purpose kaya nasa God Valley rin itong Roger Pirates para kumprontahin itong Rocks Pirates. Paano ko nasabi? Dahil base nga kay Sengoku in chapter 957 itong si Rocks D. Sebek daw ang greatest foe at ang unang nakalaban ni Goldie Roger. Meaning kung sa God Valley incident na wala itong si Rocks D. Sebek at itong si Sebek ang sinasabing unang nakalaban ni Roger na obviously bigatin, ang ibig sabihin lang neto dito pa lang sa event na to mabubuo yung pangalan ni Goldie Roger. Dito pa lang siya makikilala na isa sa pinakamalalakas na pirata. Kumbaga in short itong God Valley incident ang maglalagay kay Roger sa mapa ng mga pinakamalalakas. Kaya naman napansin nyo na after events ng God Valley incident ang bukang bibig na netong mga miyembro ng Rocks Pirates na nakasurvive sa event na to yung pangalan na ni Roger. Bakit? Syempre dahil sa hindi sila makapaniwala na may ganitong piratang nag-e-exist. May ganitong pirata na hindi nila kilala ang nakatalo sa akala nilang pinakamalakas na si Rocks D. Sebek. Anyway, mabalik nga sa topic natin ang sumunod ngang candidate sa kung ano itong treasure ng Rocks Pirates na gusto nilang i-retrieve itong treasure nila Captain John at Whitebeard. So itong dalawa nga na to nalaman natin syempre sa Thriller Bark arc na ilang beses nang na-mention ni Captain John. Same as Buggy na nabanggit niya rin during Impel Down arc. Itong treasure naman ni Whitebeard nabanggit naman ni Miss Bakin. Bali itong dalawang treasure nga na to most
likely na mga pera, ginto at kayamanan. So I assume na mababa ang posibilidad nito. Since kung pera nga lang ang dahilan kung bakit pumunta pa sa God Valley ng buong pwersa itong Rocks Pirates, masyado ngang mababaw yung dahilan para sa akin. Ang sumunod naman sa candidate natin na maging possible na treasure itong Road Poneglyph. So ang magiging tanong nga dito kung Poneglyph nga itong gustong kunin ng Rocks Pirates sa God Valley, anong Road Poneglyph naman ito sa current timeline natin? Bale ang sagot nga dito sa tingin ko itong Road Poneglyph na hawak ni Big Mom. Dahil sa mga hindi nakakaalam yung tatlong Road Poneglyph nga alam natin kung saan nagmula o kung saan ito nag-originate, at similar nga lang yung lokasyon neto sa current timeline natin. Itong hawak nga lang ni Big Mom ang nakakapangduda kung saan ito nag-originate. Kung naguguluhan nga kayo i-explain natin. Alam naman nating lahat na may 4 na Road Poneglyph, at itong 4 nga na to ang dapat mong ipunin para mapuntahan mo ang Laugh-Tale. Ang isa nga sa mga Road Poneglyph na to hawak ng Zoo Island, which is ever since nga nandito na to, at pinoprotektahan ito ni Zunisha at ng Mink Tribe. Ang ikalawang Road Poneglyph naman hawak ni Kaido. Yes, hawak nga niya ito, pero hindi natin maki-question kung bakit niya ito hawak, since gaya nga sa Road Poneglyph ng Zoo Island nandito na rin sa Wano itong Road Poneglyph na to ever since. Ang ikatlo naman yung nawawalang Poneglyph o yung kulang na Poneglyph ngayon nila Luffy, which is huli nga natin tong nakita na nasa Fishman Island. At gaya nga sa dalawa kong nabanggit ever since then nandito na talaga sa Fishman Island itong Road Poneglyph na to, at pinoprotektahan nga ito ng mga fishman. Meaning ang nakakapagtaka lang na Road Poneglyph itong hawak ni Big Mom. Saan kaya niya ito nakuha? Gaya ba sa una kong tatlong nabanggit nag-originate din itong hawak niyang Road Poneglyph sa Whole Cake Island? Diba hindi? Meaning may pinagkunan itong si Big Mom ng Road Poneglyph, at dito na nga papasok yung sinasabing treasure daw ng Rocks Pirates. Hindi kaya itong Road Poneglyph ang tinutukoy na treasure? Si Big Mom kaya ang nakakuha nito during God Valley incident, kaya currently meron siya nito? Anyway, ang huling candidate nga natin sa kung ano itong treasure na gustong i-retrieve ng Rocks Pirates itong itlog na nakita natin sa Oro Jackson. Currently nga wala pang nag-e-exist na information patungkol sa kung anong laman o ano ba itong itlog na nakita natin sa Oro Jackson. Pero marami na ngang theory ang lumabas sa kung ano daw ang possible na laman neto. Gaya ng isa nga daw itong ancient weapon, itlog nga daw ito ng dragon, at kung ano-ano pa. Pero dahil nga sa hindi facts itong mga impormasyon na to hindi nga natin to tatalakayin ng mas malalim. So I assume pa rin na 50-50 ang chance neto. So in summary nga sa topic natin itong binanggit ni Garp na treasure daw ng Rocks Pirates na kinuha ng mga Celestial Dragon sa Chinosu, at ang rason kaya pumunta ng God Valley itong Rocks Pirates para i-retrieve ito may tatlong posibilidad na nga lang sa kung ano itong treasure na to. At ito nga yung isa itong Devil Fruit, ito yung Road Poneglyph, or ito yung itlog na nakita natin sa Oro Jackson. Anyway, para sa inyo ba, ano sa tingin nyo itong tinutukoy ni Garp na treasure? Treasure na gustong i-retrieve ng Rocks Pirates. Kung may idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung natripan nyo nga itong video na to wag na kayong mahiyang pindutin yung like button, dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!